Magandang umaga po muli sa inyo dyan sa Pilipinas at mayroon na ngayong maliban sa Bicol at Maynila, mayroon na muli ngayon ang Nueva Ecija. So sa inyo lang lahat, magandang umaga po sa inyo at salamat sa Diyos. Tayo po ngayon ay nakakapagpatuloy sa pag-aaral po ng kanyang mga salita, pakikinig ng kanyang mga mensahe sa atin upang tayo ay matuto kung paano ang tamang pagsunod sa Diyos at kung paano niya tayo kalugdan. Amen? So, I think sa mga taga Nueva Ecija, nakapunta ako dyan, anong taon pa po yun. So, pero I think nabanggit po sa inyo nila dyan, yung mga pumunta dyan na mga kasamahan po namin, na kung paano ang ating every Sunday na gawain. Ito po ay pag-aaral po na everyday ng chapter by chapter, and then pagdating ng gatong linggo binabasa natin yung akma doon sa araw na yon, which is dito nga natapat tayo sa chapter 10 ng Roma. At especially ngayon mas kakausapin ko muna ang mga taga Nueva Ecija sa inyo po, dahil gusto pong ipaabot sa inyo kung sino man sa inyo ang mga walang Bible, humingi po kayo kay Sister Guy at hingi po natin ng tulong sa Diyos na ma-provide kayo ng mga libreng Bible. Okay? Ganon din po sa inyo din sa Maynila, same thing, yung sino ang kulang pa at wala pa na Bible, humingi po kayo, magpalista ang iyong pangalan, maging sa Bicol, the same thing po. Dahil napakahalaga po ang Bible. Dito tayo lagi nagtatagpo. Iisang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. At tuwing sa ganitong pagtitipon, dito tayo nagtatagpo-tagpo sa kanyang mensahe. Kaya napakahalaga na meron po ang bawat isa na Bible. So ngayon, sa mga taga Maynila at Bicol na updated ng lahat, alam nyo, na mula pa ng matapos last Sunday, sinabihan ko po kayo, in-advise ko kayo na day by day at chapter by chapter. So yung mga nakasunod, ito na po tayo sa chapter 10. So chapter 10 ng Roma, magre-recap lang po ako ng kaunti sa previous natin, na makita po natin dito kay Pablo, na gano'n na lamang ang kanyang kalungkutan na pinaunawa po dito sa ating pag-aaral. Dahil ang mga Hudyo o yung mga Israelites, Israel, sa kanila ipinagkatiwala ang mga Jewish people, sa kanila po binigyan sila ng pagkakataon na kumbaga nasa kanila yung pangako ng Diyos, at marami sa kanilang binigay na pabor, ipinakita sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos, maraming pinakita sa mga Israelites mula sa simula, maraming pinakita ang kapangyarihan ang Diyos sa kanila, at upang sila po ay maturuan. Subalit ito nga po sa ating pag-aaral ay nakita natin na kung sino pa ang bayang pinili, which is the Israelites, yung mga Jewish people, sila pa ang marami ang hindi kumilala sa Panginoong Hesus. So mapalad po tayo na pinaunawa din dito na kahit hindi tayo mga natsabing mga Israelites, pero dahil patas ang Diyos, hindi siya nagtatangi. Sino mang nasusuri ng Diyos na may pananampalataya, ang puso po nakakatanggap din ng habag ng Diyos. Katulad po sa atin, isa tayo sa mga ito na inabot tayo ng habag ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, ang pananalig natin sa Panginoong Hesus na siyang nagiging daan natin patungo sa Ama. Amen? So chapter 10 verse 1 ng Roma, ang sabi dito mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. Yan po ang pinakadalangin, kasi si Pablo po ang nagsasalita dito, si Apostol Pablo, na siya ang kumbaga nangangaral dito sa Roma. So ito po ang kanyang desire, sabi ni Pablo, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na siya'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinikilala
ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So ito po dito, sa bandang ito nga, dito ang tinutukoy ni Pablo na siya'y nalulungkot dahil ang pinakananais niya ay maligtas ang Israel. Dahil kung makikita po natin nga, tulad ng sabi ko, nasa kanila ang promise, sa mga Israelites, pero kung saan nasa kanila ang promise, na alam nila ang kautusan, lahat nila ang patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, dahil nagpakita ang Diyos sa kanila mula pa doon ng sila ay iahon mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinagpakita si Yahweh doon sa kanila sa ilang, lahat lang paglalakbay ng mga Israelita. Maraming pinakita ang Diyos na kapangyarihan, pero hindi po sila talaga, alam mo yung hindi sila naniwala pagdating sa Panginoong Hesus, na ang Panginoong Hesus ang sugo ng Diyos para maging daan patungo sa Ama. Dahil kung maaalala po niyo, especially po sa mga nagbasa, or dito naman sa mga hindi nakasubaybay ng tungkol sa chapter by chapter, don't worry po, kasi sa patuloy nating pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, maiintindihan po ninyo ito, at lalo na kung continuous din kayong nagbabasa sa inyong mga tahanan, ipinapaunawa po ito sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. So, sa ating pong pag-aaral, ang mga Israelita hindi umabot doon hindi nila naabot yung kaluwalhatian ng Diyos, dahil doon nga sa 10 Commandments, kung maalala po natin, na binigay sa pamamagitan ni Moses, yung utos ng 10 utos, hindi na natupad lahat ng mga Israelita ito, dahil malinaw po doon na may kahinaan ang tao. Halimbawa, hindi ka nga di ba, malinaw, kung hindi ka nga pumatay ng tao pero nagsinungaling ka naman. Hindi ka naman nagsinungaling, nangalunya ka naman. So ibig sabihin doon sa 10 utos na yon, may magawa man ang tao ng 1 o 2, sablay pa rin yung 7 o 8. So ibig sabihin hindi talaga natutupad lahat, dahil malinaw po, alam natin na may mga kahinaan tayo, may mga kanya-kanya tayong weaknesses, di ba? Na talagang kumbaga hindi natin kaya mapagtagumpayan ang lahat sa ating buhay sa pamamagitan ng ating lakas. Kaya yun po ang nakita ng Diyos doon sa panahon na yun. Kaya ngayong kautusan na yun, napawalang bisa, malinaw, kumbaga pinalaya tayo doon noong dumating ang Panginoong Hesus, na ang itinuturo po dito sa ating pag-aaral. Tayo ay maliligtas pamamagitan ng pananampalataya. Sa paanong paraan? Ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya po, which is ituturo dito sa chapter 10, yung magsisimula dito sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung faith. At dito tayo matututo na maintindihan ang kamatayan ng Panginoong Hesus na ibinigay ng Diyos Ama, dahil malinaw nakita ng Diyos na ang tao hindi kayang magpakabanal, hindi kayang magawa ang lahat ng bagay na pinag-uutos doon sa 10 utos. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, na yung salita ng Diyos nagtatawang tao, naging tao 100% ang Panginoong Hesus dito sa lupa, at siya po ay namatay. Una, makita natin nung nabubuhay siya, doon natin naintindihan na dinidemonstrate ng Panginoong Hesus ang isang karakter ng isang anak ng Diyos, na pinapakita sa atin kung paano tayo gagawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ipinakita ng Panginoong Hesus doon, bakit siya laging nagtatagumpay nung dito pa siya sa lupa at hindi siya nagkasala kahit na siya ay tao, kasi pinakita po sa ating pag-aaral na naunawaan natin ang Panginoong Hesus, ang sinusunod niya lamang ay ang kalooban ng Ama, hindi yung kalooban niya. Kaya kung makikita rin po natin, nung time na malapit ng ipako sa krus ang Panginoong Hesus, anong sabi niya doon? Ama ko, kung maaari, kung maaari sana, wag ko nang danasin ang paghihirap na ito. Yun yung feelings ng Panginoong Hesus bilang tao, kasi tao pa siya that time, tao siya, nung naging tao siya, nung lumalakad siya sa lupa, para ipakita nga sa atin kung paano ang sumunod sa Ama. So anong sabi ng Panginoong Hesus?
Kung maaari po sana, Ama ko, hindi ko nadanasin ang saro ng paghihirap na ito, subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dahil nakikita ng Panginoon yung paghirap, pero ang sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So yun po ang pinapakita sa atin ngayon bilang tagasunod at mga anak ng Diyos. Naniniwala tayo sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, inarit din tayong anak ng Diyos. So dito pinapakita ng demonstration ng Panginoon Jesus nang lumalakad sa buhay na para tayo po ay maging banal, para tayo po ay makalakad ayon sa katuwiran ng Diyos, na kahit nandito tayo sa mundong punong-puno ng temptation, mundong punong-puno ng kasamaan, samot-saring kasalanan, naglipana sa sanlibutan, tinuruan tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na kung papaano tayo makakaiwas sa mga bagay na yan, katulad ng kanyang sinabi, hindi ang kalooban natin ang masunod, kundi ang kalooban ng Ama. Which is, ang kalooban ng Ama sa atin, may instruction tayo kung paano susunod sa kanyang salita. At sa bawat pagsunod natin sa kanyang salita, doon tayo napapabanal. Doon tayo nakakaiwas sa mga gawa ng sanlibutan. Doon tayo nakakaiwas sa mga gawa ng laman. Dahil nga by faith, pinapaniwalaan natin by faith, na anuman ang sinasabi dito, sinusundan natin, pinapaniwalaan natin na ito ay salita ng Diyos. That's faith. Amen? So ngayon, dahil ito ay faith, kailangan may gawa. Kasi malinaw, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So useless yung faith na hindi ka nag-aaksyon. Ngayon, ibig sabihin, kapag binasa natin ito, ganito ang command ni Lord, ganito ang sinasabi niya, mga bagay na layuan sa gawa ng sanlibutan, mga bagay na dapat layuan ng ating mga laman. So ang gagawin natin, naniniwala tayo, so that's yun yung faith. Nagtatrust tayo na ito ay salita ng Diyos, and then ang gagawin natin, susundan natin ang instruction. Kaya tayo nakakagawa. Kaya tayo napapabanal. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa, malinaw po hindi ito sa pamamagitan ng gawa natin, kundi ang ito'y bunga, ang ginagawa natin ay bunga ng pagsunod. Kasi mapapaliwanag po dito sa sunod, na yung mga gawa na sabi doon, hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng inyong gawa. Yan yung pong mga panlabas na ginagawa ng mga Pariseo, na panlabas na gawa, na halimbawa, yung katulad na lang na, bawal, ang dahil mga tuntunin, bawal kumain na hindi mo na naghugas ng kamay, bawal, ang daming mga bawal, yan po ay mga panlabas na tuntunin, pero ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, yung pagsunod kung ano ang sinasabi ng Diyos na dapat nating layuan na magpaparumi sa ating buhay. So ito po ngayon ang tinutukoy dito ni Pablo, na ang hangarin niya ang Israel ay maligtas dahil sila ang pinangakuan, pero ibig sabihin po, sila pa ngayon ang nag-reject sa Panginoong Jesus. Sila pa, ang mga Pariseo pa ang nagpapatay. Kaya, kumbaga, naituring po dito, na tinutukoy sa chapter 9, na tayo, hindi naman tayo mga Israelita, pero dahil tapat ang Diyos sa taong nasusuri niya ang puso, na sumusunod sa Diyos, kinakahabagan tayo ng Diyos. Amen? So, dahil sabi sa verse 3, dahil hindi nila kinikilala, ito po, ang mga Israelita, ang tinutukoy dito, dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang maggawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang kaparaanan. Ito po yung mga Israelite. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ano po ang pamamaraang tinakda ng Diyos? Ito na sa verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya. So hindi sila po naniwala kasi gumawa sila ng mga sarili ng kaparaanan. Tingnan nyo po katulad ng sabi ko nga po, maging tayo noon, ganun ang akala natin. Sa atin, akala natin yung kaparaanan natin na wala naman tayong pruweba, na yun nga ang sinasabi ng Biblia, sinusunod natin yung mga minanang katuruan mula sa ating magulang. Na mga tuntunin na walang pruweba, yung mga katuruan ng mga ninuno. Yun po ang naging gawa natin ng pagsamba noon. Now, which is, nakita natin ngayon dito,
Ang totoo lamang talagang salita ng Diyos ay ang salita ito, ang Biblia, ano? Na nandito ang instruction kung paanong pagsunod. Noon, mahal natin ang Diyos pero hindi natin alam kung paano ang tamang pagsunod dahil hindi tayo nagbabasa nito noon, di ba? Kung ano lang napakinggan natin sa ating mga magulang, yun din ang ginagawa natin. Kaya nga marami din noon na nananalangin, hindi naman naiintindihan yung panalangin, yung maraming mga nobena noong mga panahon. Mga nobena, tawag doon nobena, maraming mga nagnonobena na mga Latin, ano? Na habang binabasa lang yung nobena, naglalatin, hindi naman nagmumula sa puso kasi siya mismong nagsasalita, hindi niya alam kung anong sinasabi, pero dahil yun ang mga minana, mga nobena, kung ano-ano, ganun manalangin, na dito itinuturo dito po ng salita ng Diyos. Na ganun po yung mga Hudyo, mga Pariseo, na sila nagnanalangin mula sa bibig at hindi sa puso. Ano? Na kumbaga ginagawa nila yon, na ginagawa nilang sabi dito, kumbaga ginagawa nila ang sarili nilang kaparaanan kung paano sila kalugdan ng Diyos. Sabi dito, ginagawa nilang hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang paraan na hindi nagpasakop sa itinakda ng Diyos. Ngayon, mapansin po natin, mag-share ka ng Word of God, ayaw nila itong tanggapin. Kasi mas sa akala nila nagbabago ng relihiyon. 'Di ba po ba? Mag-share ka, mag-invite ka patungkol sa mag-Bible study o pag-aralan ang Word of God, ayaw po nila. Ganon din tayo noon. Kasi ang akala natin, kapag ang tao nagbasa na ng Biblia, nagbabago na ng relihiyon. Na hindi natin naunawaan noon, na totoong ito lang ang salita ng Diyos. Maging kahit anong sikta po, Biblia, na andyan ito ang pagpapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos. Na pinapaunawa dito ano ang tamang pagsunod sa kanyang kalooban. Dati, ayaw natin, at ito po rin ang inaayaw ng karamihan, kasi ang akala ng karamihan, kapag nagbasa ka ng Biblia, maraming mga don'ts, na wag niyong gawin ito, wag niyong gawin, na yun ang akala nila po. Kaya ang nila, hindi sila naniniwala sa salita ng Biblia, salita ng Diyos, kundi kung ano lang ang pinaniwalaan nila mula ng nagisnan, doon po sila naniniwala kahit mali. Kahit na alam na ang katotohanan, mali ayaw nilang pakinggan. Ganito po ang nangyari sa Israel. Mga Israelites, mga Jewish people, itinutuwid sila ng Diyos Ama kasi mahal sila dahil ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos kung paano sila nagsisilbi o paano sila naglilingkod sa Diyos. Masigasig na, katulad ng sinasabi dito ni Pablo. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun nga lamang sa maling paraan. Kasi ang tinutuwid sila, binigay ang Panginoong Hesus upang yun ang sundan, upang matupad ang kalooban ng Diyos, pero yun ang nireject nila. Kasi pinaninindigan nila yung mga minanang katuruan. Na yun po ang naririnig natin sa kating kapanahonan din. Dito ako nabuhay akong ganitong sikta ako. Mamamatay ako sa ganitong sikta. Hindi po. Walang sikta-sikta. Ang Word of God, ang tunay, ito po ang pinapaunawa sa atin. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Kung anong sinasabi ng Biblia, yun lang ang sundin natin. At kapag hindi natin nakikita sa Bible kung anong mga kaganapan, huwag nating gawin. Huwag tayo magsarili na yun po ang ating nakaginasnan, na talagang kung ano ang minana nating katuruan, yun ang sinusunod natin. At wala tayong kaibahan sa mga Pariseo at itong mga Hudyo na ito, na kaya doon nalulungkot si Pablo kasi ini-introduce sa kanila ang Panginoong Jesus. Nireject nila at sila pa po ang nagpapatay sa Panginoong Jesus. So ito po, malinaw sa atin ngayon na talagang ang Panginoong Jesus ang kakumpletuhan ng lahat, na siya ang daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. So ngayon dito sa verse 5, ang kaligtasan ay para sa lahat. Na naintindihan po natin ito, para sa lahat. Lahat ng tao,
Binigay na matay ang Panginoong Hesus para sa lahat. Pero sino lang ang maliligtas? Yung maniniwala lamang sa Panginoong Hesus na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Although open sa lahat ang salvation, pero doon lamang po sa maniniwala sa Panginoong Hesus, mananampalataya lang lamang sa Panginoong Hesus ang siyang maliligtas, dahil napakalinaw ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa Ama. At sino itong Panginoong Hesus? Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao na nakasama natin. Kaya nga itong Word of God, ito ang nagtutuwid sa atin. Even this time, hindi natin nakikita ang katawan ng Panginoong Hesus, walang kanyang physical body, pero nananampalataya tayo dito sa Word of God na ito ang salita ng Diyos, at kaya makikita natin ang kapangyarihan na ito. Until this time, nararanas natin ang tunay na kapangyarihan na ito sa taong lubos na nagtitiwala at tumutupad ng mga salitang ito. Amen? So, ang kaligtasan ay para sa lahat. Verse 5, ganito ang isinulat ni Moses tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? Huwag mo ring sasabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo? Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig, nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. So dito po sinasabi kasi na parang nasaan ang Diyos? Sige, ituro mo sa akin ang Diyos at susundin ko sino ang Diyos, sino ang magpapababa sa sabi dito, sino ang aakyat sa langit at sino ang papababain ni Kristo. Yun po ang tanong, nasaan? Para bang nasaan? Ipakita mo sa akin ang Diyos mo na yan. 'Di ba? Parang ganun ang pinapakita ditong pruweba. Pruweba, nasan? Ipakita mo sa akin. Pero po, malinaw dito, ang sinasabi dito, kasi ganun ang mga question. Sino mo, huwag mong sabihin, sino ang bababa sa kailalan upang buhayin si Kristo? Kasi ang sagot po dito, ito pong verse 8. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Hindi natin kailangan kung mag-arano-ano pa ang gawin natin, na katulad ng ginagawang mga panlabas na dahil totoo po na nasa puso natin ang Espiritu ng Diyos. Yung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas, kasama ang banal na Espiritu na andito siya sa ating puso. Kinakausap tayo ng banal na Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating budhi o ng ating kaisipan kung mali ang ating ginagawa. May nagsasabi, may bumubulong po dyan. Alam po natin, binigyan tayo ng kaunawaan na ma-identify ang masama at mabuti. At kapag ang isang Kristiyano, alam niyo po yan sa inyong mga sarili, lahat tayo. Alam po ninyo na kapag mali ang inyong ginagawa, may nagsasabi sa atin. May nagsasabi ang ating budhi. Kung hindi, sabi doon, kinakausap tayo sa pamamagitan ng ating isipan na nagsasabi sa ating mali ang ating ginagawa. At siya rin naman ang nagsasabi sa atin kung tama ang ating ginagawa. So ito po yung pinapaliwanag dito na hindi niya kailangang sino. Nasaan si Kristo? Nasaan pa paano? Sino ang magbababa? Sino ang aakyat at sino ang bababa? Dahil malinaw, sapagkat malapit sa iyo ang mensahe. Malapit, actually hawak mo at hawak ko ang mensahe. Nasa harapan ng ating mukha ang mensahe ng Diyos. Ito po yung tinutukoy dito, sabi ni Pablo. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig, which is Jesus. When you confess Jesus is my Savior, Jesus is my Lord, nandito sa iyong bibig, hindi siya malayo dahil naandin siya sa iyong puso. Katulad ng sinasabi dito, malapit sa iyo ang mensahe, at ito nga, this is the Word of God. At sabi dito, malapit sa iyong puso at nasa iyong bibig. Ito na, ang tinutukoy dito ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya.
Ayan, hindi mali kayo na magsasabi sa atin noon na, nasaan ka ba Diyos ko? Parang malayo ka naman. Actually po, sabi ng salita ng Diyos, nandyan ta sa ating puso, tinanggap natin ang Panginoon Jesus, nandyan siya sa ating bibig. Kaya nga anumang banggitin ng ating bibig na may pananampalataya, manalig tayo sa bagay na iyan. Kasi dito ang Diyos nalulugod sa bawat salita niyang pinaniniwalaan natin. Amen? So, hindi siya malayo. Naandyan siya. Nandito. Sorry po. Kaya nga na verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. That's faith. Ano po? At sabi dito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Kaya nga, minsan naniniwala tayo, yung iyong kapwa, mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong anak, mahal mo ang pamilya mo, mahal mo higit sa lahat ang Diyos, kasi nararamdaman mo yan sa iyong puso. Ito po yung sinasabi dito, nakakaramdam tayo, meron tayong feelings na nagmumula dito sa ating puso. Sapagkat, yun yung faith, nananalig tayo, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at gayon itinuturing na matuwid ng Diyos. So ito po yung, itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na nagmumula sa kanyang puso. Kasi ito po yung, dito nasusuri ng Diyos. Bakit puso? Kasi ang puso, malinaw po, Diyos lang ang nakaka-access ng feelings ng tao. Amen? Walang bagay na makakasuri ng mga katulad ng mga science, mga technology, kung ang puso ay nagmamahal o nagsisinungaling. Ulo ngayon, mayroon na pong mga lie detector na sinasabi na na-discover na ng mga lie detector. Pero meron pa rin nakapreserve ang Lord sa puso ng tao na hindi ma-detect ng mga anumang detector. Kung ang puso ay totoong nagmamahal sa Diyos o totoong nagmamahal sa kapwa. Yan po ang hindi kayang i-detect at ang Diyos lamang ang nakakasuri ng bagay na yan. Ano po? Kaya dito sabi, makikita natin ang Diyos walang pinipili. Wala siyang kinikilingan. Nakabase ang Lord sa kanyang obserbasyon sa atin kung totoo nga ba ang ating paghahanap sa Diyos. At malinaw sa totoong mga naghahanap sa Diyos, nagpapakilalang lubos ang Diyos sa taong yan based sa kanya pong pagkasuri. At nakita po natin dito, God is a perfect God na itinuro sa verse 9, sa chapter 9, na hindi kailangan ng sino man ng tao, may karapatan ang Diyos sa kanyang dapat gawin. Kaya nga sabi doon, kinalulugdan ko or kinahahabagan ko ang nais kong kahabagan, kasi siya ang may ultimate decision sa lahat ng bagay, kasi ang creator, siya ang may-ari ng langit at lupa. Bago pa tayo ilabas sa mundo, na andito na ginawa niya na ang lahat ng bagay, kaya walang makapagsasabi sa Diyos kung ano ang kanyang dapat gawin. Kaya ipinapaunawa dito sa atin, siya lang ang nakakakita ng individual sa atin kung ang paghahanap natin sa Diyos ay buong puso. Dahil ang kaman po sa atin ng Diyos, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. At mahalin natin ang kapwa gaya ng ating sarili. So naka-top priority po. Ang priority natin, siya ang buong buhay natin ay ang pagsunod sa Diyos. So ito po ang pinapakita dito ni Pablo, na pinapaunawa po sa atin dito kung papaano siya sundan ang Panginoon, papaano tayo kalugdan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, at papaano ngayon tayo maniniwala sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi dito, nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay maliligtas. Yan na nga po. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya walang pagkaiba ang katayuan ng Hudyo o Hentel. Ito na sinabi ko po kanila, walang kaibahan. It's either ikaw Hudyo kang pinili ng Diyos na nasa kanila ang pangako, pero hindi ka nananampalataya. Pero ikaw na Hentel, Pilipino, Indian, Chinese, naniwala ka sa Panginoon Jesus, mas kinalulugdan ng Diyos yung naniniwala sa kanya. So ibig sabihin, patas ang Diyos.
Patas. Na hindi siya nagpi-favoritism. Na kahit pinili ang mga Hudyo, tayo naman ay mga Pilipino, subalit tayo ay nanalig sa Kanya, natatanggap natin yung pangako ng Diyos. Kumpara doon sa mga pinangakuan na hindi naman tinutupad ang utos ng Diyos, hindi sila nakakaranas nang dapat sana sila ang priority makaranas. So pinapakita po sa atin dito, patas ang Diyos base sa Kanyang nasusuri sa individual na puso. Amen? So, sinabi ng kasulatan, verse 11, ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapapahiya, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentel. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat na tumatawag sa Kanya. And again, it depends sa ating faith, kung paano tayo naghahanap sa Diyos, nagagantimpalaan tayo ayon sa nasusuri sa atin ng Diyos. Masigasig kang naghahanap sa Diyos, lubos siyang magpapakilala sa iyo. Hindi siya nagtatangi at tulad ng inuulit-ulit ko, nakabase siya ayon sa nakikita niya sa iyo at sa akin, kung paano tayo nagsusumikap na hanapin siya at makasunod sa kanyang kalooban, at doon tayo nare-reward, doon tayo nakakatanggap ng karunungan, kaalaman, pananalig sa Kanya, depende sa ating paghahanap sa Kanya, ng buong puso. Kaya sabi po dito, yun na nga, kaya walang pagkakaibang katayo ng Hudyo at Hentel, ng mga Hentel, iisa ang Panginoon at lahat siya ay masaganang nabibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Diretso, verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung walang napapakinggan? Paano sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paanong mangangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Kaya nga po, napakahalaga po sa atin. Una, tinuturuan tayo ng Word of God. Kasi basahin ko po muna diretso. Tulad ng nasusulat, okay, gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat na Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming ibinabalita? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So malinaw po ito dito, Nasaan ang tanong niya dito? Paano naman sila tatawag? Kasi ang sabi, di ba? Sino mang tumawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino man, anybody, sino mang tumawag sa Panginoon maliligtas. Kaya ang sabi dito, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Kasi malinaw, ang maniniwala lang natatag sa Panginoon, yung naniniwala. Kaya sabi dito, paano sila sasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan? Parang tayo noon, paano tayo maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na wala naman tayo napapakinggan, di ba? Kaya ang sabi pa dito, paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paano naman sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Ngayon, sa makita po natin dito sa mga isinugo, sa from the start, mula sa mga apostol, or let's say sabihin natin mula sa mga hinirang ng Diyos, sa mga propeta ng Diyos, mula pa kila Abraham, na sinugo sila. Bakit sila isinugo? Paano sila naisugo? Una, nakarinig. Napakinggan nila ang salita ng Diyos. Nung nakarinig sila ng salita ng Diyos, para po kayo ngayon, tayo ngayon, kayo dyan, nakarinig kayo sa salita ng Panginoon, natuto tayong tumawag sa Panginoon, which is tinutukoy doon sa verse 13. Natuto tayong tumawag sa Panginoon dahil sa ating napakinggan. Nung nakapakinig na tayo, anong sabi dito? Nung nakapakinig tayo, naniwala na tayo. At nung naniwala tayo, dito na po tayo naka-build up ng faith. Kasi yung faith ay mula, sabi, malinaw po dito, Ang pananalig
ay nagmumula sa pakikinig. Kaya noon, hindi natin alam ang Panginoong Hesus, napakinggan natin, hindi nakinig. At habang nakikinig tayo dito sa pakikinig, dahil ang malinaw, ang pakikinig ng ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya nga tayo ngayon nagbi-build up yung faith continuously dahil naririnig natin ang salita ng Diyos at naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay totoo. At dito nagmumula, malinaw, dito nagmumula ang pananampalataya. So anong nangyari? Tayo po ay nagsishare, nangangaral, nagsishare tayo, na itinuutusan na tayo, kasama tayo dito, na makita po natin ang inuutusan ng Diyos lahat ng mga tagasunod ni Kristo, inuutusan na ikalat nyo sa apat na sulok ng sanlibutan ang balita ng kaligtasan. So lahat tayo pong mga Kristiyanong nakakilala na sa Panginoong Hesus, na talagang isinishare natin, maging ito sa pamilya, sa kaibigan, sa kakilala, na hindi lang talaga yung mga sinasabing, ang kailangan lang mangaral, ay kailangan lang mag-share ng Word of God, ay yung mga pastor. No, actually po, lahat ng hinirang, makita po natin doon na mga hinirang, mga tagasunod ni Kristo, kailangang ipamalita natin ang salita ng Diyos, dahil sa pamamalita natin ang kaligtasan na nalalaman natin na itinuro sa atin, sila man din ay nakaririnig. At habang nakaririnig sila patungkol sa salita ng Diyos, nagbi-build up ang faith, at yun na yun sila'y tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yan po ang kahalagahan kung bakit tayo ngayon tinuturuan. Kasi katulad sa amin na nag-share nito ngayon, nangyari ito una sa may nag-share sa akin patungkol sa Panginoong Hesus. Nakinig ako. May nag-share patungkol sa salita ng Diyos. And then, narigaluhan ako ng Bible. Binasa ko ang Bible, sa kababasa ko, malinaw kasi, na dito sa pakikinig, ang pakikinig kasi natin, nagkikinig tayo ng instruction ni Lord. Ito ang instruction. So pakikinig, habang binabasa ko ang Word of God, nakikinig ako sa instruction ng Diyos. So habang nakikinig ako ng instruction ng Diyos, nagbi-build up yun ng faith. Kasi habang nauunawaan ko ang kapangyarihan ng Diyos, naiintindihan ko kung gaano siya kadakila, at nabi-build up yung trust ng puso ko sa Diyos. Yan na yung pananalig. Habang nananalig tayo at nagtatrust sa Kanya, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, at ito na po ang nagpapatunay dito na ito ang kalooban ng Diyos, na tayo ay makasunod sa tamang kaparaanan ng pagsamba sa Diyos, hindi sa kaparaanan ng mga ritual na kung anong ginagawang mga paghuhuliwik na gahampas ng mga sarili, lumalakad ng luhod, or kumbaga kung ano namang ginagawa sa Holy Week na panlabas na ritual na mga minanang katuruan ng mga ating magulang. Hindi po yun ang tinutukoy dito, kundi ang tinutukoy dito ng Panginoon, tinuturo sa atin mula sa ating puso. Yung pagsunod sa Diyos na kailangan ang mabago po sa atin ay yung pinakailaliman ng ating puso, na ang nakaka-access lang dito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sa ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, natuturuan tayo ng Diyos, nabibuild up yung faith, at ang Espiritu ng Diyos malayang nagsasalita sa atin, at malayang siya nagpo-full control ng ating buhay. Kaya tayo nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. At tulad ng nabasa natin, hindi ito sa ating gawa, kundi ito'y ang gawa ng pagsunod natin ay bunga ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig. So malahalaga, sinabi dito, ang pananalig ay kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya tanong doon po, paano siya tatawag sa Panginoong Hesus? Dahil lang sabi, ang sino mang tumawag sa Panginoong Hesus ay maliligtas. Papaano kung wala naman silang napapakinggang patungkol sa Panginoong Hesus? Kaya itong sinabi dito, kailangan may nagtuturo, kailangan may nangangaral, at kailangan ang pakikinig. Kasi ang pakikinig, dito nagmumula ang pangangaral patungkol kay Kristo. Na ito po ang kulang doon sa mga Parisiyo, na marami silang mga tuntunin at alituntunin kung mga sinusunod na mga utos ng mga ninuno, pero yung tunay na utos ng Diyos kung paano makalapit sa Ama through Jesus Christ lamang, yun ang kanilang hindi nagagawa. Kaya pinapaunawa sa atin dito po
na kailangan pakinggan natin the Word of God. Jesus is the Word of God. John 1:1, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at ayon kay John, ang salitang ito ay nakasama nila, which is ang Panginoong Hesukristo. Ang tinutukoy po dito. Amen? Verse 18, subalit ang tanong ko ganito, kasi nagtanong siya dahil sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit ang tanong ko ganito, hindi kaya sila nakapakinig o sila'y nakapakinig o sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang sinabi nila'y nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung sabi nga dito, bakit hindi sila naniwala? Di ba sila nakapakinig? Actually, nakapakinig. Malinaw po sa atin dito, hindi malayo ang Diyos. Nasa ating mga puso ang Diyos. Kaya nga lang, ayaw nilang tanggapin ang aral ng salita ng Diyos. Ngayon, tulad po sa ating kapanahonan, hindi ba nakapakinig ang mga tao patungkol sa aral pa sa Panginoong Hesus? Actually, nakarinig po lahat. Ang daming nakakarinig at malinaw, 4 na sulok. Katulad ng sabi dito, napapakinggan ito hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya lang, hindi lahat nananampalataya. Ganon din ang Pariseo. Nakita ang Panginoong Hesus, narinig nila ang pag-perform ng mga miracle ng Panginoong Hesus. Pero hindi sila naniwala. Katulad ng sabi dito, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, ang sinasabi nila nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isa kong tanong, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Para bang, kaya ba sila ganon? Hindi kaya sila nakaunawa? Subalit, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moses, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin. Ito po yung mga tinutukoy kasi dito, kung titingnan po natin ang Israel, ang piling-pili ng Diyos among all nations, nasa kanila ang promise ng Lord. Pero tingnan niyo po, tayo mga Pilipino, hindi tayo ang natutukoy ditong pinili, mga Israelites, pero nanampalataya tayo kay Kristo Jesus. Pero tayo ngayon, dahil sa pananampalataya ngayon, umaani tayo ng kagandahang loob ng Diyos at nararanas natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya ito ang tinutukoy po dito. Hindi kayo nakarinig ang mga taga-Israel patungkol sa aral ng Panginoon Jesus dahil ayaw nilang maniwala sa Panginoon Jesus. May mga Israelita o mga Hudyo na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Ito po ang tinutukoy po dito. Sa verse 20, buong tapang namang ipinahayag ni Isaiah, natagpuan ako nga ng mga hindi naghahanap sa akin. Napahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Subalit ang tungkol naman sa Israel, ay sinabi niya, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Kasi despite doon sa pinakita na nandoon sa Panginoong Hesus, lumakad ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, ipinakita doon ang tuntunin ng Diyos Ama, pero nireject sila nitong mga Israelites, mga taga-Jerusalem na to. Hindi lahat naniwala sa Panginoong Hesus, pero tayong mga nasa ibang bansa na tinutukoy dito, yung mga bansang hindi pinili, mas naniwala pa tayo kaysa doon sa mga pinili. So ito po ang pinapaunawa sa atin dito, isa lang, hindi nagtatangi ang Diyos. Even now, hindi nagtatangi ang Diyos sa ating lahat. Pantay ang Diyos. Namatay ang Panginoong Hesus para sa lahat na may hininga dito sa lupa na mga taong nilalang. Namatay ang Panginoon para sa lahat. Pero sino lamang ang maliligtas? Yung nananampalataya sa Panginoong Hesus at sumusunod sa kanyang utos, bunga ng pananampalataya. At saan muli nagmumula ang pananampalataya? Ito'y bunga ng pakikinig. Ayon sa verse 17 ng chapter 10, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So ito po ang sinasabi ko sa inyo, sa ating lahat. Bakit napakahalaga ang pagbabasa? Kasi dito tayo lubos na nakakapagtiwala sa Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang salita.
Dito siya naghahayag kung sino siyang Diyos at ano ang kaya niyang gawin para sa atin, na walang imposible sa Diyos. Kaya niyang i-rule ang lahat dahil siya ang ruler ng langit at lupa. Tinuturuan tayo dito, binibuild up ng kanyang salita ang ating faith. Kaya napakahalaga po ang pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Purihin ang Diyos. So, everybody, yung walang Bible, magsimula na tayo. Kayo na humingi ng Bible, libre po ito. At magbasa chapter by chapter, sundan po natin ating pag-aaral. At God is so good, talagang nararanasan po namin na totoo ang salita ng Diyos. Na hindi lang ito salita, may mga proven facts. May mga buhay na patotoo po tayo, especially lahat na mga taimtim na sumusunod sa salita ng Diyos. Nararanas natin na ito'y hindi lang salita, kundi may kapangyarihan ito sa ating buhay. Amen? So God bless everybody. So hanggang sa susunod na linggo, so nakakatanda at nakakamark po nito, chapter 10 ngayon, so bukas, chapter 11 and 12, 13, 14, and so on and so on. Diretso po ang ating pagbabasa. Purihin ang Diyos, so let's pray. Hallelujah, Lord, thank you so much, Holy Spirit. Salamat po, Ama, sa pagkakalob mo sa amin ng iyong banal na Espiritu na patuloy nagtuturo sa amin sa chapter by chapter ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito, Ama, at ang lahat ng pasasalamat namin sa iyo, O Diyos. Papuri at pagsamba ay sa pamamagitan at sa ngalan ng aming dakilang tagapagligtas, ang aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So bye everybody, until next week. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo sa pamamagitan po ng ganitong pagtitipon. God bless. Bye-bye.